Kaibigan, bago tayo magsimula, palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para ma-notify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Magandang hapon mga kaibigan. Sa kasalukuyan nga po ay patuloy nating minomonitor ang pagkilos nga po nitong si Bagyong Leon. And as of now mga kaibigan, kumikilos po siya pa westward over the Philippine Sea. Muli po siyang namataan na may estimated pong layo na 1,075 kilometers east of Central Luzon po yan. As of now, ang intensity niya po or lakas ng hangin ay may 65 kilometers per hour na lakas, malapit pa rin sa gitna, na may bugsong pumapalo up to 80 kilometers per hour. Pa westward po ang kilos, sa bilis naman po mga kaibigan na 30 kilometers per hour. Mga kaibigan, dahil nga po sa patuloy na pagkilos nitong si Bagyong Leon, inaasahan po ang storm wind signal number 1 na posibleng itaas sa ilang bahagi po ng portion ng Cagayan Valley, northeastern portion po ng Bicol region ngayong gabi hanggang bukas po yan. So mas maganda na nakaantabay at nakamonitor po tayo sa lagay at banta po nitong si Bagyong Leon mga kaibigan. Inaasahan po mga kaibigan within the next 12 to 24 hours po mga kaibigan ay posibleng mag-intensify or mag-rapid intensification o mabilis na paglakas nitong si Bagyong Leon bilang isang typhoon category. Inaasahan yan 12 to 24 hanggang 48 hours po mga kaibigan. So maging handa po tayo dahil malaking bahagi din ng ating bansa ang maapektuhan. Hindi naman ito direktang maglalandfall sa ating Philippine landmass kung titignan po ninyo sa ating pinaka weather track pero inaasahan ang trap or extension po ng hangin nito ay makakaapekto sa ilang bahagi po ng Hilagang Luzon. Inaasahan din mga kaibigan sa mga susunod na araw or by October 30, ito po ay unti-unti nang lalabas ng PAR. At pagdating naman po ng November 1, ito ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan naman maglalandfall siya sa ilang bahagi po ng area ng bansang Japan. Magkagayon man mga kaibigan, at aasahan natin ang posibleng malawakang pag-uulan especially po sa mga nabanggit kong lugar diyan sa may Cagayan Valley at ilang bahagi po ng Bicol region. Posible ang signal number 1 kapag mas lumakas pa po ang hangin or patuloy ng mamirmisyo. Eto nga pong si Bagyong Leon mga kaibigan. Inasop na mga kaibigan, inaasahan din po by tomorrow, October 28, ang ilang bahagi po ng Batanes, Babuyan Island, Batangas, Mimaropa, the rest po ng Bicol region, Visayas at Northern Mindanao kasama na po ang Caraga region ay posible pong makaranas ng maulap na kalangitan pagdating sa hapon at sa gabi. Mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pag-ulan ang ating posibleng maasahan dahil nga po sa banta ni Bagyong Leon. Inaasahan din sa susunod na mga araw by Tuesday, October 29 mga kaibigan, ang ilang bahagi ng Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Camiguin ay patuloy din makakaranas ng masungit at maulap na kalangitan dahil dito kay Bagyong Leon mga kaibigan. So yan yung mga lugar na posible pong daanan nitong pong si Bagyong Leon mga kaibigan habang lumalayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Siguro naman ngayong araw po ay nakapaglaban na ang ilan sa atin ng ating mga damit dahil nga po posibleng magiging maulan naman ay yung next week natin magi-start po yan by tomorrow Monday mga kaibigan. So maging handa po tayo sa patuloy po na banta na ito nga pong si Bagyong Leon. Samantalang ito naman pong si Bagyong Christine ay tuloy na nga pong unting-unting nalulusaw na at hindi na po ito papasok or malabo na, maliit na ang chance na pumasok pa sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Hindi na rin po mangyayari yung interaction ng dalawang bagyo or Fujiwara effect. So wala na po tayong dapat ikabahala dito nga po kay Bagyong Christine. Ang ating monitor patuloy ay eto nga pong pagkilos ni Bagyong Leon. So yun lamang update natin for today. Huwag nyo kalimutan na mag-like and subscribe for more weather update. Maraming salamat po.